Datuk Sheikh merupakan seorang penyanyi lelaki Malaysia berdarah Perancis yang pernah mencipta fenomena di pentas antarabangsa, khususnya sekitar era 1970-an dan 1980-an. Namanya bukan sahaja dikenali di Asia, malah berjaya menembusi pasaran muzik Eropah dengan kejayaan luar biasa, menjadikannya antara artis Asia terawal yang benar-benar bersinar di sana. Namun, di sebalik kegemilangan itu, tersimpan kisah yang selama ini tidak pernah didedahkan. Kini, pada usia 75 tahun, beliau akhirnya membuka rahsia yang mengejutkan, dan video ini akan membawa anda menyelami kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di saat ramai menyangka kisah hidup Datuk Sheikh sudah lengkap dengan kejayaan, kemasyhuran dan kenangan silam, siapa sangka satu pengakuan yang selama ini disimpan rapi akhirnya terungkai. Dalam suasana yang tenang namun syarat emosi, beliau mula berbicara tentang seseorang yang begitu istimewa dalam hidupnya. Bukan sekadar teman, tetapi insan yang menjadi peneman setia di saat jatuh dan bangun yang tidak pernah diketahui umum. Dengan nada suara yang perlahan namun jelas, beliau menyebut satu nama yang sebelum ini tidak pernah dikaitkan dengan dirinya. Dia adalah Izzah Nur Syafiqah binti Razali, berusia 28 tahun, ujar beliau, seolah-olah melepaskan satu beban yang telah lama dipikul. Nama itu serta-merta mencetuskan pelbagai persoalan. Siapakah wanita ini? Bagaimana perkenalan mereka bermula? Dan mengapa selama ini hubungan tersebut disembunyikan daripada pengetahuan umum? Menurut beliau, perkenalan mereka bukanlah sesuatu yang dirancang. Ia bermula secara tidak sengaja dalam satu pertemuan yang pada awalnya kelihatan biasa, namun perlahan-lahan berkembang menjadi satu ikatan yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Izzah digambarkan sebagai seorang wanita yang sederhana, penuh kelembutan, namun memiliki kekuatan dalaman yang luar biasa. Di situlah beliau menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam kehidupannya, ketenangan. Perbezaan usia yang ketara tidak pernah menjadi penghalang, malah bagi beliau, kematangan tidak diukur melalui angka semata-mata. Izzah, walaupun jauh lebih muda, dikatakan memiliki cara berfikir yang matang dan mampu memahami dunia beliau yang penuh dengan tekanan serta perhatian umum. Dalam banyak keadaan, dialah yang menjadi tempat beliau bersandar, berkongsi cerita dan mencari ketenangan selepas hari-hari yang melelahkan. Apa yang lebih mengejutkan, hubungan ini sebenarnya telah terjalin dalam tempoh yang agak lama. Namun, atas pelbagai sebab, termasuk menjaga privasi dan mengelakkan spekulasi, beliau memilih untuk tidak mendedahkannya kepada umum. Bukan kerana takut, tetapi kerana saya ingin melindungi sesuatu yang berharga, katanya dengan penuh makna. Kenyataan itu jelas menunjukkan betapa seriusnya perasaan beliau terhadap wanita tersebut. Reaksi daripada orang sekeliling ketika mengetahui perkara ini juga pelbagai. Ada yang terkejut, ada yang sukar mempercayai, namun tidak kurang juga yang mula melihat sisi lain seorang legenda yang selama ini hanya dikenali melalui pentas dan lagu-lagunya. Di sebalik imej seorang bintang, rupanya tersembunyi kisah cinta yang begitu mendalam dan penuh keikhlasan. Dalam setiap kata yang diluahkan, jelas terpancar kejujuran dan keberanian untuk akhirnya berkongsi kebenaran. Tiada lagi rahsia, tiada lagi bayangan samar, hanya satu kisah yang kini mula terbuka, satu demi satu, membawa penonton menyelami dimensi kehidupan yang selama ini tidak pernah terbayang. Sakasaluku yang panahon, patuloy na tinatahak ni Datuk Sheikh ang isang buhay na puno ng katahimikan at kasiyahan sa Paris, France, malayo sa ingay ng industriya, ngunit hindi kailanman tuluyang lumalayo sa musika na minsang nagbigay sa kanya ng pandaigdigang pagkilala. Bagamat may sarili siyang tahanan sa Beverly Hills, California, mas pinipili niyang gugulin ang karamihan ng kanyang oras sa Paris, kung saan matatagpuan ang kanyang pamilya at ang payapang ritmo ng kanyang pang-araw-araw na pamumuhay.
Dito, mas nakikita ang isang ibang anyo ng kanyang pagkatao, hindi bilang isang alamat ng entablado, kundi bilang isang ama at lolo na puno ng pagmamahal. Kasama niya sa kanyang tahanan ang kanyang asawa na si Datin Melina na matagal nang naging sandigan niya sa likod ng kamera. Madalas niyang ibinabahagi sa social media ang kanilang simpleng kaligayahan, mga lakad tuwing katapusan ng linggo, tahimik na hapunan at mga sandaling kasama ang kanilang mga apo sa mga parke ng Paris. Ang mga larawang ito ay tila sumasalamin sa isang buhay na hindi na hinahanap ang palakpakan ng madla, kundi ang init ng pamilya. Ang kanilang mga anak ay patunay rin ng kanyang impluensya sa sining. Si Nick Sheikh ay naging isang aktor, habang si Amaro Sheikh naman ay pumasok sa larangan ng pagdidirect ng pelikula. Ang dalawa pa nilang anak na sina Mina at Natasha ay may sarili ring landas sa mundo ng sining. Para kay Dato Sheikh, ang tagumpay ng kanyang mga anak ay hindi lamang bunga ng talento, kundi ng mga pagpapahalagang kanyang itinanim, pagmamahal sa kultura, disiplina, at pagiging totoo sa sarili. Sa kabila ng kanyang edad, hindi pa rin tuluyang napuputol ang kanyang koneksyon sa musika. Noong huling bahagi ng 2023, nagdaos siya ng isang espesyal na konsyerto sa Malaysia bilang pasasalamat sa kanyang mga tagahanga. Isang emosyonal na pagbabalik sa bansang pinagmulan ng kanyang identidad. Hindi ito isang engrandeng pagbabalik, kundi isang taus-pusong pagkilala sa mga taong patuloy na sumuporta sa kanya sa loob ng maraming dekada. Noong Oktubre 2024, muli siyang nagbigay ng sorpresa sa pamamagitan ng planong kolaborasyon kasama ang bandang Alif Satar at The Locos sa isang konsyerto sa Paris. Ang proyektong ito ay hindi lamang simpleng pagtatanghal, kundi isang simbolo ng patuloy niyang pagnanais na pagdugtungin ang dalawang mundong kanyang kinabibilangan, ang Malaysia at Europa. Sa bawat nota at bawat awit, dala niya ang kanyang pinagmulan habang yakap ang impluensyang kanyang natamo sa ibang bansa. Hindi rin matatawaran ang kanyang presensya sa social media. Sa kabila ng kanyang edad, nananatili siyang aktibo at konektado sa kanyang mga tagahanga sa buong mundo. Noong Eid ul-Fitr 2026, nagbahagi siya ng isang mensahe ng pagbati mula sa Paris, isang simpleng paalala na siya ay nasa mabuting kalagayan, may positibong pananaw, at patuloy na nagpapasalamat sa buhay na kanyang tinatahak ngayon. Sa gitna ng lahat ng kwento, revelasyon at emosyon na ating nasaksihan, ang pinakamahalagang bagay na maaari nating ibigay ay hindi paghusga, kundi pag-unawa. Ang pagmamahal ay walang iisang anyo, walang iisang pamantayan, at lalong walang hangganan pagdating sa edad, pinagmulan o estado sa buhay. Ang ipinakita ni Dato Sheikh ay isang matapang na hakbang, ang piliing maging totoo sa sarili at ipaglaban ang damdaming matagal nang itinago. Sa halip na pagdudahan, marahil ito ang tamang sandali upang buksan natin ang ating puso at subukang unawain ang lalim ng kanilang pinagdadaanan. Ang bawat relasyon ay may sariling kwento, may mga pagsubok, sakripisyo at tahimik na laban na hindi nakikita ng iba. At kung sa kabila ng lahat ng iyon ay pinili pa rin nilang manatili sa isa't isa, hindi ba't karapat-dapat lamang silang suportahan at ipagdiwang? Ang pagmamahal na totoo ay hindi kailangang ipaliwanag sa mundo, ngunit sa pagkakataong ito, pinili nilang ibahagi ang kanilang katotohanan, hindi para humingi ng pahintulot kundi upang maging malaya. At bilang mga tagapanood, bilang mga nakikinig, may kapangyarihan tayong gawing mas magaan ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng simpleng pag-unawa, pagtanggap at pagbibigay ng mabuting hangarin. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong damdamin, huwag ninyo itong sarilinin. Ibahagi ninyo ang mensaheng ito ng pagmamahal at pagtanggap
sa iba. Maaaring sa simpleng pag-share, may isang taong matutong umunawa, may pusong mabuksan, o may relasyon na mabigyan ng panibagong pag-asa. Ang bawat like at share ninyo ay hindi lamang suporta sa kwento, kundi isang hakbang tungo sa mas mapagmalasakit na komunidad. At kung nais pa ninyong makasubaybay sa mga ganitong kwento, mga kwentong puno ng emosyon, katotohanan at inspirasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Sa bawat pag-click ninyo, mas napapalapit kami sa paghahatid ng mas marami pang kwentong makakapukaw ng damdamin at magbibigay inspirasyon sa inyong araw-araw na buhay. Patuloy nating piliin ang pagmamahal kaysa paghusga. Piliin nating maging bahagi ng kwentong nagbibigay liwanag, hindi ng kwentong naninira. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng pagiging tao ay hindi kung gaano tayo kabilis humusga, kundi kung gaano tayo kalalim umunawa at magmahal